Pag-usapan naman natin kung ano ang printer anatomy. Kailangan alam natin ang parts ng isang 3D printer para mas madali nating maintindihan ang course na to. Basic parts lang yung pag-uusapan natin dito. Kung mapapansin nyo, iba-iba ang itsura ng mga 3D printers pero halos pare-pareho lang ang components at mechanism nila. Iinit ang plastic material o filament, matutunaw at ide-deposit layer by layer hanggang mabuo ang isang 3D object. Para hindi kayo malito, dalawang klase ng printer ang ipapakita ko sa video na to. Isang enclosed Core XY 3D printer at isang Cartesian o bed slinger open frame printer. Meron ding Delta 3D printer pero hindi ako gumagamit nito at mas common talaga yung dalawang una. Mag-umpisa tayo sa frame. Ito ay yung katawan or skeleton ng 3D printer. Itong 3D printer na pinapakita ko ay enclosed, may bahay or casing. Kapag tinanggal natin yung case, parang ganito yung itsura ng frame niya. Parang skeleton talaga, di ba? Lumang 3D printer ito. Sa bed slinger 3D printer, parang ganito naman ang itsura ng frame. Ito ang print head. Sa ganitong 3D printer, ang print head ang gumagalaw sa Y at X axis at ang bed naman ay umaangat o bumababa sa Z axis. Sa bed slinger, ito naman ang print head at ito ang bed. Dito, ang print head ay gumagalaw sa X at saka Z axis at saka ang bed naman ang gumagalaw sa Y. Gumagalaw ang bawat axis sa tulong ng motors, belts, rods, lead screws, and linear rails. Ngayon naman ay balikan natin ang print head. Ano ba ito? Ang print head ay binubuo ng extruder, hot end assembly, at ng mga fan. Ang extruder ang humihila ng filament galing sa taas papunta sa hot end. Itong hot end ang nagpapainit sa filament para matunaw at makagawa ng 3D object. Ito nga pala yung filament. Kukuha lang ako ng maliit na piraso para ma-demo sa inyo ulit kung paano nag-work ang extruder at ang hot end. Ito yung itsura ng hot end kapag nakatalikod. Makikita nyo yung gears at itry nating ipasok tong filament. Yung gears na yan, yung humihila ng filament galing sa taas at tinutulak pababa. Ngayon, halimbawa, i-demo naman natin yung sa hot end. Kunwari, yung kamay ko yung extruder. Tinutulak niya yung filament or yung plastic material pababa at kung makikita nyo, lumalabas na yung tunaw na plastic dun sa ibaba. At yan ang nangyayari sa print head para makagawa tayo ng 3D object. Ang hot end assembly ay may iba't ibang parts katulad ng nozzle at yung nozzle na yan ay may iba't ibang sizes. 0.4 mm yung default nozzle, 0.2 mm para sa fine details at saka 0.6 or 0.8 para sa malalaking prints. Next, pag-usapan naman natin ang print bed. Dito, nabubuo ang 3D object. Ang print bed ay may dalawang parts, ang heat bed na umiinit at ang build plate or build surface kung saan dumidikit ang print. Pinapainit ng heat bed ang build plate para mas kumapit ang unang layer ng print. May iba't ibang material katulad ng glass, textured PEI at saka smooth PEI at iba pa. Dapat leveled ang bed para maayos ang print. Ang mga bagong printers ngayon ay may auto bed leveling na samantalang dati ay manual pa. Pumunta naman tayo sa cooling system. Bukod sa heating elements, may cooling fans din. Hindi mabubuo ang 3D object kung mananatiling tunaw ang filament. Kailangan nitong lumamig at tumigas agad para makuha ang tamang shape. May tinatawag na part cooling fan, ito yung nagpapalamig sa bagong labas or bagong extruded na filament. Hot end fan naman ang nagpapalamig sa heatsink ng hot end assembly para maiwasan ng heat creep. Meron ding mga enclosure fans para sa mga 3D printer na may enclosure at ito ang kumokontrol sa temperature sa loob ng enclosed printer. Iba pang parts ng 3D printer ay ang display panel para makontrol mo ang printer. Meron yung may buttons, meron ding touchscreen. Next ay ang spool holder. Ito ang lalagyan ng filament. Dito umiikot ang spool habang hinihila ng extruder tuwing nagpiprint. Itong puting tube na to ay ang PTFE tube at ito yung nag-guide sa filament papunta sa print head. Pag-usapan na rin natin itong CFS. Hindi ito part ng isang 3D printer kundi isa sa mga accessories. Isa itong automatic filament management system at kapag bumili ka ng 3D printer na may nakasulat na combo, ito yung kasama. Ito yung nag-feed ng filament automatically sa printer para makapag-print ka ng single or multicolor prints.